Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 576 hanggang 600. Kabanata 576. Nagsalita si Elaine sa sandaling ito. Charlie, ayaw ni nanay ng pera mo. Okay. Medyo nagulat si Charlie, what the hell? Ayaw mo sa pera ko? Kailan ang biyenan ay naging isang tao? Nagulat si Elaine, halos magsuka ng dugo si Elaine sa galit, sa sumunod na pangungusap. Pakinggan mo na lang ako, sabi ni Elaine. Charlie, dalhin mo na lang yung sertipiko ng villa na binigay ni Solomon White sa'yo. Ano? Charlie blurted out. Mom, alam mo ba kung magkano ang halaga ng villa? 130 milyon. Huwag mong sabihin sa akin, maaari kang nawala ng 100 milyon, sa paglalaro ng mahjong kasama ang ilang matatandang babae sa mahjong hall. Biglang nabulunan si Elaine at sinabing, hindi ako umabot ng 100 milyon, kaya natalo ako ng mahigit 60 milyon, at may utang pang 55 milyon. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Elaine, mabuti kong manugang, dalhin mo ito at iligtas mo si nanay. Kung hindi mo ililigtas si nanay, patay na si nanay sa pagkakataong ito. Charlie blurted out, Mom, ang villa na ito ay nagkakahalaga ng 130 milyon. Kailangan mong ilabas ang villa para sa 55 milyon. Nabalisa si Elaine at umiyak. Mabuti kong manugang, pagkatapos ay humanap ka ng paraan upang makakuha ng 55 milyon. Kung hindi mo makuha, dalhin mo na lang ang sertipiko ng villa. Kung hindi, mamamatay si nanay. Sa oras na yon, maaari ka lamang sumama kay Claire para kolektahin ang aking bangkay. Kaagad pagkatapos, ang boses ng isa pang lalaki na nagmula sa telepono at nagsabi, ikaw ang manugang ni Elaine, tama ba? Pumunta dito kasama ang sertipiko ng bahay, kung hindi, hindi makakalabas ang biyenan mo sa villa ngayon. Kumunat ang noo ni Charlie at nagtanong, sino ka? Agad na sumigaw ang kabilang partido. You are not qualified to know who I am. Kailangan mong malaman na ang iyong biyenan ay may utang na 55 milyon. Kung hindi ka magbibigay ng pera, maghintay ka lang upang kunin ang kanyang katawan. Then the other party said, oh yes, ngayon lang hinubad ng biyenan mo ang lahat ng damit niya. Hiniling sa akin na kumuha ng high definition na video. Kung hindi mo siya ililigtas, pagkatapos ng kanyang kamatayan, ito ay ikakalat sa buong lungsod. Nagagalit si Charlie. Wala siyang pakialam kung matalo mo si Elaine, pag-alitan si Elaine, o pilitin mo pa si Elaine, patayin si Elaine, at baka magpasalamat pa siya. Ngunit kung kukunan nila ang ganoong uri ng video para sa kanya, at nais na ipakalat ito sa buong lungsod. Ito ay mahirap tiisin, dahil nag-aalala si Charlie na kung makakita ng ganoong video ang kanyang asawang si Claire, hindi ba ito malungkot hanggang mamatay? Siya ay isang mabait na babae, na ginugol ang lahat ng kanyang pribadong pera, upang tulungan siyang iligtas si Tita Lena sa welfare home, at ilang beses pa siyang umiyak. Kahit sa birthday banquet ni Mrs. Wilson, natiis din niya ang pangungutya at panggigipit ng buong pamilya, para kay Tita Lena, na nagmamakaawa kay Mrs. Wilson. Kung ang kanyang ina, si Elaine, ay pinatay, at ang ganitong uri ng video ay kumalat pa rin sa lahat ng dako pagkamatay niya, isa itong nakamamatay na dagok sa kanya, at baka malubog siya sa matinding sakit sa buong buhay niya. Talagang wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Elaine, ngunit nagmamalasakit siya kay Claire. Sa paglipas ng mga taon, palaging iginagalang siya ni Claire bilang isang panauhin, at ang buong mundo ay hinamak siya noong panahong iyon. Kahit na, patuloy niya itong tinutulungan at pinapalakas ang loob. Sa ganitong kabaitan, huli na ang lahat na gantihan siya. Paano siya masasaktan muli? Sa pag-iisip nito, agad niyang sinabi sa lalaki, huwag mong saktan ang aking biyenan.
Ibibigay ko sa'yo, bigyan mo ako ng isang address, at pupunta ako. Kabanata 577. Nang marinig ito ng kabilang partido, agad niyang sinabi, Thompson Villa C11, dalhin mo ang sertipiko ng Villa. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, papatayin ko ang biyenan mo. Humihingi si Charlie, at mahinang sinabi, sige, dadalhin ko ito. Pagkatapos ibaba ang telepono, bumalik si Charlie sa kahon at binati si Jacob, sinabing, Dad, kailangan ko munang lumabas. Ipagpatuloy mo ang paglalaro. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa waiter, ito ay itatala sa account ni Mr. Orville. Sige, tumango si Jacob, tinapik si Charlie sa balikat, at sinabing, Mahal kong manugang, maraming salamat ngayong araw. Kung hindi dahil sa iyo, mahihiya si Dad ngayon. Bahagyang ngumiti si Charlie, Dad, ngayon ko lang nalaman. Sa totoo lang, hindi naging madali para sa iyo ang mga nakaraang taon. Ang iyong manugang ay dapat ding tumulong sa iyo na kumita ng kaunting mukha. Nabigla si Jacob kaya tumango siya at bumuntong hininga. Hindi na nagsalita pa si Charlie, tumayo siya, at lumabas. Imbes na umuwi para kunin ang housebook, diretso siyang kumuha ng taxi at sumakay diretso sa Thompson Villa. On the way, tinawagan niya si Mr. Orville. Sa sandaling tumawag sa telepono, magalang na nagtanong si Orville. Mr. Wade, anong gusto mo? Sinabi ni Charlie, magpadala ng tao sa Thompson o pumunta ka. Natalo ang biyenan ko ng higit sa 60 milyon sa laro ng mahjong, at ngayon siya ay nakakulong. Sa tingin ko ito ay medyo mali, at 80% nito ay na-set up siya. Sumama ka sa akin para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos makinig ni Orville, galit na galit siya. May mga taong walang paningin, kaya pinatayo nila ang biyenan ni Mr. Wade. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Kaya agad niyang sinabi, Mr. Wade, kukuha ako ng isang tao para samahan ka at e-hack itong bastardo sa kamatayan. Hindi nagtagal, dumating si Charlie sa Thompson, at natagpuan ang villa kung saan naroon ang kanyang biyenan. Pagkatapos kumatok sa pinto at pumasok, nakita niya ang isang dosenang gangster na nakapalibot kay Elaine. Nasampal si Elaine at namumula ang buong mukha at namamaga. Nakakaawa siyang tingnan sa magulo niyang buhok. Bilang karagdagan, mayroong dalawang nasa katanghaliang gulang na kababaihan, na hindi kilala ni Charlie. Nang maingat niya ang kanyang ulo, kahit si Horia ay nakita niya. Saglit na natigilan si Charlie. Bakit nandito ang taong ito? Nakita ni Horia si Charlie na medyo nakonsensya. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon ng husto. Pakiramdam niya ay hindi nawala ng pera, ang kanyang biyenan sa kanya. Pinanood niya lang ang saya. Ano ang maaari niyang gawin sa kanya? Sa sandaling ito, nakita siya ni Elaine na paparating, napaluha siya at umiyak. Charlie, aking mabait na manugang, bakit ang tagal mo? Sabik na sabik si nanay na mamatay para sa iyo. Tiningnan ni Charlie ang biyenang may balahibo ng manok, at nagtanong. Mom, naglalaro ka ng mahjong, paano ka mawawala ng mahigit 60 milyon? Paano ko malalaman na napakamalas ko? Umiiyak si Elaine at sinabing. Pinaglaro ako ng tiyahin mo ng mahjong. Napaisip ko maglaro ng mahjong. Sino ang nakakaalam na pagkatapos ng ilang laps, mas marami ang nawala sa akin. Pinipilit nila akong isangla sa kanila ang Thompson First Class Villa mo. Walang paraan para makatakas ako. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Elaine na may galit na tingin. Naghihinala ako na ang mga taong ito ay sadyang nakikipagtulungan para dayain ang pera ko. Ngumiti si Charlie at sinabi, huwag kang magduda, niloloko ka lang nila. Sa pagkakataong ito ay bumulong si Lian. Hoy, huwag mong idora ang iyong bibig. Kami ay nasa isang voluntaryo na larong mahjong. Sino ang dapat sisihin sa malas ng iyong biyenan? Sumigaw si Ron sa gilid. Pangalawang tiya, ano ang kalokohang sinasabi mo sa kanya? Sabihin mo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, tumingin kay Charlie. Malamig niyang sinabi, bilasan mo at ilabas ang sertipiko, at pagkatapos ay sumulat ng isang voluntaryong pahayag sa paglilipat. Kung hindi, ikaw at ang iyong biyenan ay hindi gugustuhing umalis ng buhay ngayon.
Bahagyang tumango si Charlie, at sinabing, "Hindi ko dinala ang sertipiko." Nang marinig ito ni Elaine ay agad siyang nabalisa. Nagbago ang kanyang mukha, at ang kanyang buong katawan ay nagalit, at sinabi niya, "Charlie, gusto mo akong patayin? Di ba sabi ko sa'yo, dalhin mo ang sertipiko para iligtas ako? Wala ka bang tenga?" Mahina hong sinabi ni Charlie, "I'm sorry, I promised Claire that this house will be renovated next month, at isasama ko siya. Hindi ko masisira ang pangako ko sa kanya." Nagmura si Elaine, "Gusto mo bang dalhan ako ni Claire ng filial piety, para manirahan sa villa na yon? Kung ayaw mong ilabas ang sertipiko ng villa, mamamatay ako." Bahagyang sinabi ni Charlie, "Hindi ka maaaring mamatay ngayon." Kabanata 578. Bahala ka. Nagalit si Elaine at pinagalitan. "Hindi ka ba nakakita ng isang dosina o higit pang mga tao? Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong hilahin pababa, okay?" Sa pagkakataong ito, pinagmasdan ni Ron si Charlie na may masamang mata, malamig na ngumiti, at nagtanong, "Anak, hindi mo dinala ang sertipiko ng villa? Naglakas loob ka na makipaglaro sa akin? Maniwala ka man o hindi, kailangan mong mamatay dito." Walang pakialam na sinabi ni Charlie, "Binibigyan lang kita ng pagkakataong mabuhay. Sumagot ka sa mga tanong ko ng mabuti, at ililigtas ko ang iyong buhay." Makinig ng mabuti. Sino ang nag-ayos ng larong ito ngayon? Tumawa ng malakas si Ron. "Nakakatuwa, nag-iisa ka sa side ko, at nangahas kang takutin ako. Napakatapang mo. Pagod ka na ba sa buhay?" Bahagyang ngumiti si Charlie at tinanong siya, "Nasaan ang iyong side?" Tinadyakan ni Ron ang kanyang paa at malamig na sinabi, "Akin ang villa na ito." Tumango si Charlie, ngumiti at nagtanong, "Kung gayon, alam mo ba kung saan ang aking teritoryo?" Mapanlait na tanong ni Ron, "Ano? Gusto mo bang tumawid ng kalsada kasama ko?" "Okay, pag-usapan natin ito. Alin ang iyong side?" Mahina hong sinabi ni Charlie, "Ang buong Ores Hill ang aking side." "Damo," saway ni Ron. "Ang buong Ores Hill ang iyong lugar. Ikaw ay kakainin ni Mr. Orville na tuyong pagkain? Sinasabi ko sa iyo, ang aking panganay na kapatid ay ang godson ni Master Orville. Sa Ores Hill, walang nang-aasar sa akin. Kayang-kaya mo ako. Kahit nandito si Mr. Orville, kailangan pa rin niyang lumuhod sa harap ko." "Ano ka ba?" Ngumiti si Charlie, iniunat ang isang daliri, at sinabi sa kanya, "Huling pagkakataon, sabihin sa akin ang totoo, sino ang nag-set up ng laro ngayon?" "Gago ka." Galit na galit si Ron. "Maglakas loob ka na maging walang galang sa master, papatayin kita." Pagkababa ng boses, naramdaman ni Ron na biglang hinawakan ng malakas, ang kanang kamay niya. Pagtingin sa itaas, mahigpit na hinawakan ni Charlie ang kanyang kanang pulso. Sa oras na ito, ngumiti si Charlie at sinabi, "Halika, bibigyan kita ng 12 tunog." Walang malay na sabi ni Ron. "Anong 12 tunog?" Biglang hinawakan ni Charlie ang kanyang kanang hinlalaki, at bahagyang binasag pabalik. Sa isang klik, ang hinlalaki ay pumitik ng diretsyo pabalik. Biglang nabali ang daliri ni Ron, at napasigaw siya sa sakit. Bahagyang ngumiti si Charlie sa oras na ito at sinabi, "Ito ang unang tunog." Pagkatapos, hinawakan ang kanang hintuturo at nabali ulit. May isa pang klik. Ngumiti si Charlie at sinabing, "Ito na ang pangalawang tunog." Ang masakit na buong pagkatao ni Ron, ay malapit ng gumuho, at ang kanyang mukha ay puno ng malamig na pawis. Histerikal niyang sinigawan, ang mga nakababatang kapatid sa likuran niya. "Damn, hack him to death." Nang bumagsak ang boses, muling binali ni Charlie ang hintuturo ng kanyang kanang kamay. Ngumiti si Charlie at sinabing, "Ito na ang pangatlong tunog." "Ah, damn, it hurts me to death. Hack him to death." Mahigit 100 nakababatang kapatid na lalaki, ang naglabas na ng kanilang mga machete sa sandaling ito. Nanatiling hindi nagbabago si Charlie. Iilan lang ang 100 gangster, sa harap niya, wala lang. Kaya, ipinagpatuloy niya ang pagbali ng daliri ni Ron. Nabali ang ika-4 na daliri ni Ron. Sa mga sandaling ito,
nakasabit na sa harap ang 12-dosenang kumikinang na machete kay Charlie. Kabanata 579. Tuloy-tuloy na nabali ang 4 na daliri ni Ron, at halos mahimatay siya sa sakit. Gayunpaman, tuwang-tuwa siya nang makita niyang nakaswing na ang mga kapatid niya ng mga espada sa harap niya. Sinisira mo ba ang daliri ko? Pagkatapos ay hahayaan ko ang aking mga kapatid, na putulin ang iyong mga daliri. Hindi ito pinansin ni Charlie, isang dosenang gangster lang, hindi sapat. Nang gagawin na niya ito, biglang may galit na sigaw mula sa labas ng pinto. Bastardo, tumigil ka. Sino ang maglakas loob na saktan si Mr. Wade at i-hack to death on the spot? Isang dosenang punk ang tumingala, at halos maiihi ang kanilang pantalon sa natakot. Orville. Ito pala ay si Mr. Orville, ang underground emperor ng Ores Hill. Bakit siya nandito? Sa oras na ito, dinala ni Orville ang kanyang mga pinakamakapangyarihang mga subordinate, at ang iba't ibang baril ng mga subordinate na ito, ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong punk. Pagkapasok ng mga lalaking may baril, ay agad nilang itinutok ang kanilang mga baril, sa mga gangster na may mga kutsilyo. Natatakot silang lahat na inihagis ang kanilang mga kutsilyo sa lupa. Ang isa sa mga nakababatang kapatid na lalaki, ay natakot at lumuhad sa lupa ng malakas, umiiyak at nag-abang. Mahusay na Mr. Orville, mangyaring iligtas ang aking buhay. Nang lumuhad siya, lumuhad ang iba. Sila ay walang iba kundi isang grupo ng mga mababang antas na kapatid. Sa harap ni Orville, para silang langgam, natural na natakot mamatay. Nagulat din si Ron. Anong nangyari? Bakit nandito si Master Orville? Sa oras na ito, mabilis na lumakad si Orville kay Charlie at sinabing, Mr. Wade, pasensya ka na nahuli ako. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, hayaan mong ikulong ng iyong mga tao ang lahat ng mga kabataang ito sa kwarto. Agad namang tumango si Mr. Orville, at hiniling sa mga nakababatang kapatid, na ikulong ang grupo ng mga tao sa silid. Pagkatapos, tumingin si Charlie kay Ron na namumutla, at nakangiting sinabi. Sinabi ko na ang 12 rings ay maganda, at 4 na rings na lang ngayon, magpatuloy tayo. Pagkasabi noon, diretso niyang binali ang kalingkingan ni Ron sa kanang kamay niya. Masakit na sigaw ni Ron. Sinabi ni Orville sa gilid, Mr. Wade, with this kind of little guy, huwag mong sayangin ang iyong oras. Ako na ang bahala sa kanya. Dadalhin ko ito sa dog farm at gawing pagkain ng aking dosina o higit pa na mga Tibetan Mastiff. Nagulat si Ron at nabigla. Mahusay na Mr. Orville, lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ako ang nakababatang kapatid ni Wise. Wise, kumunat ang noo ni Mr. Orville. Kasama mo ba si Wise? Paulit-ulit na tumango si Ron at umiyak at sinabing, Kuya ko si Wise, in short, alagad mo rin ako Master Orville. Pinagmasdan siyang mabuti ni Orville at nagtanong, alam mo ba kung kaninong disipulo ako? Walang malay na sinabi ni Ron. Mahusay na Ginoong Orville, ikaw ang underground na emperador ng Ores Hill. Siyempre hindi kayo alagad ng sinuman. Sinampal ni Mr. Orville ang kanyang mukha, tinuro si Charlie. At sinabi sa kanya, ako ay alagad ni Mr. Wade. Ano, disipulo, kahit ang maliit na kapatid. Sinabi ng sikat na Orville na siya ang disipulo ng binatang ito. Sa madaling salita, siya ay lubhang mapagpakumbaba sa harap ng binatang ito. Si Ron ay nanginginig sa takot sa chain ng relasyon na ito. Ano ang nangyayari? Tinanong siya ng pangalawang tiyahin, nakalkulahin si Lady Wilson, at pilitin ang Lady Wilson na kunin ang Thompson Villa sa kanyang manugang. Hindi inaasahan na ang kabilang partido ay ang amo ni Mr. Orville. Natakot din si Lian at ang kanyang mga binti at nanghina. Pinagmasdan niya si Horia na maputla, at nagtanong sa mahinang boses. Sino ang sinasaktan mo? Gusto mo ba akong patayin? Napatulala rin si Horia. Alam niya na tila niloloko ni Charlie ang mga tao sa Feng Shui, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay napakalakas. Medyo natulala din si Elaine sa mga oras na ito, nakakamangha talaga ang kanyang manugang. Ang daming kakilala na malalaking tao.
May 2 brush talaga. Kabanata 600. Nanginginig na si Ron sa takot. Prank kanyang sinabi kay Charlie. Mr. Wade, ako ay nagkamali. Niloko ako ng pangalawang tita ko. Sinabi niya na gusto niyang yakapin ko ang iyong biyenan. Ginamit niya ako. Diretso siyang sinampal ni Charlie, at sinampal ng malakas ang mukha, at malamig na sinabi. Bago matapos ang 12 tunog, kung maglakas loob ka pang magsabi ng isa pang salita, hahayaan kong hatiin ka ni Mr. Orville ng 100. Natakot si Ron sa mabangis na tingin ni Charlie, at agad na isinara ang kanyang bibig. Tumingin si Charlie sa kanyang kanang kamay, na nabali ang 5 daliri sa oras na ito, at mahinang sinabi. Halos malakas pa ang kanang kamay, halika, humanda ka. Pagkatapos magsalita, hinawakan ang kanyang pulso at gumawa ng isang marahas na puwersa. Click! Ang kanang pulso ni Ron ay tuluyang nabali. Ang masakit na mga binti ni Ron ay lumambot at lumuhod sa lupa na may buga. Gusto niyang humingi ng awa, pero nang maisip niya ang sinabi ni Charlie kanina, hindi siya nangahas na magsalita. Gayunpaman, ang matinding sakit na ito ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ngunit sinabi ni Charlie sa oras na ito, 12 bangs, ito ay 6 na bangs, at mayroon pa ring 6 na bangs. Pagkatapos magsalita, yumuko siya at hinawakan ang kaliwang kamay ni Ron. Luhaan ang tingin ni Ron kay Charlie, at hindi naglakas loob na magsalita, gumamit siya ng nakakaawang mga mata, at nagpanik na umiling-iling para humingi ng awa kay Charlie. Binigyan siya ni Charlie ng isang malupit na ngiti. Pagkatapos, hinawakan ang hinlalaki ng kanyang kaliwang kamay, at bahagyang nagsabi. Halika, ang 7 tunog. Nanginginig sa sakit si Ron. Hindi siya binigyan ni Charlie ng pagkakataong mag-react, at nagpatuloy. Halika, ang 8 tunog. Namilipit sa sakit si Ron at malapit ng himatayin. Gayunpaman, ang 9 na tunog ang bumuhay sa kanya. Si Charlie sa oras na ito, sa kanyang mga mata, ay kasing kilabot at malupit na gaya ng Shira ng hell. Tinapik ni Charlie ang mukha at mahinang ngumiti. May 4 pang tunog, huwag mo nang palampasin. Pagkatapos, may isa pang pag-click. Ang pamamaraang pandisiplina na ito, ay pagputol ng karne gamit ang isang mapurol na kutsilyo. Kahit na si Orville ay nakakaramdam ng panginginig. May 3 tunog pa. Paralisado na si Lian sa takot sa mga oras na ito. Malabo niyang napagtanto na pagkatapos na tiisin ng kanyang pamangkin, ang 12 tunog ni Charlie. Siya ang susunod na malas. Nais ni Horia na makawala kaagad. Ngunit hindi nagtagal ay naibalik siya sa kamay ni Mr. Orville. Ang mga nakababatang kapatid na nakatutok ang baril sa kanyang ulo, at sinipa sa lupa. Ang itim na nguso ay nakatutok sa kanyang noo at natatakot siya hanggang sa mamatay. Sa oras na ito, 11 tunog na ang tiniis ni Ron. Sa oras na ito, ang kanyang 10 daliri sa magkabilang kamay, ay kasing lambot ng mga sitaw na nakasabit sa isang baging, at wala ni isa sa kanyang 10 daliri ang makagalaw. Ngayon, ang kaliwang pulso na lang niya ang gumalaw. Sinabi sa kanya ni Charlie, halika, ito na ang huli. Sa sobrang sakit, si Ron ay hindi na nakaluhod. Hinayaan na lang niya si Charlie na hawakan ang kaliwang pulso at diretsyong nabali ito. 12 tunog. Napaungol si Ron sa sakit. Alam niyang magiging walang kwentang tao siya sa hinaharap, 10 daliri at 2 pulso. Lahat ay walang silbi. Ano pa ba ang magagawa niya in the future? Patuloy na makihalubilo sa lipunan. Makakahawak pa ba siya ng kutsilyo? Kung hindi, siya ay tatadteren hanggang mamatay ng kalaban, nagsusunog na ng insenso, di ba? Si Charlie ay tumingkayad sa oras na ito, tumingin kay Ron, at malamig na sinabi. Mayroon ka pang 2 binti at 2 paa. Kung hindi ka sumagot ng maayos sa tanong ko, bibigyan kita ng 12 tunog pa. Ang mukha ni Ron ay maputla tulad ng hamog na nagyelo, at sinabi niya sa kawalan ng pag-asa. Kahit anong tanong mo, sasagutin ko sila ng seryoso. Tumango si Charlie, sinulyapan ng nanginginig na si Horia at Lian. At malamig na sinabi, sabihin mo sa akin ng malinaw kung ano ang nangyayari ngayon dito,
Maglakas loob ka na makaligtaan ang anumang mga detalye, huwag nang isipin ang iyong dalawang paa.